Magandang umaga sa atin lahat. Ako si Elron John M. Lumbang. Ito po ang aking daily devotion para sa araw na ito. Nakabatay po ito sa video series ni Pastor Russell Ocampo. Ang paksa po natin ngayon ay Be at the center of God's will, at ang scripture ay Genesis chapter 12 verse 1 to 2. The Lord has said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." So, tignan natin ang mga katuturan. Una, being at the center of God's will doesn't mean having complete knowledge. So, akala natin, o minsan, akala natin talaga na pag sinusundan natin yung mga kautusan ng Panginoon, na alam na natin yung mangyayari sa buhay natin. Lahat ay magiging swabe, kumbaga. Walang na mangyayaring kadiliman, hindi na tayo mag-overthink, hindi na tayo mahihirapan, no? So, yung nangyayari is, hindi yun totoo. Hindi yung importante yung kailangan natin malaman lahat ng detalye na nangyayari sa buhay, na mangyayari sa atin. Hindi na natin kailangan malaman ano mangyayari bukas, ano mangyayari next week, ano mangyayari next year. Ang pinakamahalaga na kailangan, na kung dapat saan tayo nakatuon, ay kung nandun ba tayo o sumisentro ba tayo sa kalooban ng Panginoon, no? So, kailangan natin tignan natin yung sarili natin sa ngayon, no? Na sumusunod ba tayo? At kung nandun tayo are we centered in God's will, no? Di natin kailangan ng laging may full certainty sa lahat ng bagay na nangyayari, no? Di natin kailangan ng kasiguraduhan sa lahat ng mga maliliit na bagay, malaking mga bagay, lahat ng bagay na hinaharap natin, no? What matters talaga is kung nakasentro ka sa kalooban ng Panginoon. So na ay being at the center of God's will, no, requires faithful obedience. So, mapapansin natin dito talaga, remaining in your comfort zone, or kung nandun lang tayo sa kasanayan natin, kung saan tayo sanay talaga, or mga pure happy lang, pure enjoyment lang, hindi natin, or madalas hindi natin dito makikita yung kalooban ng Diyos, no? Hindi dahil sa lahat ng bagay na na-enjoy natin, yun rin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. And yun rin yung gusto niyang ipagawa sa atin, no? So, yung pinaka-will niya, sana naintindihan ko kay Pastor Russell Ocampo, is magkaroon tayo ng, or to strengthen our faith, no? So, definitely may dadaanan tayong mga challenges. Definitely challenge yung faith natin. At sa ganun, binibigyan tayo ng mga journey, no? At sa journey na yun, dapat nasa-strengthen yung faith natin. Sa journey na yun, dapat sinusunod natin yung Panginoon. Sa journey na yun, dapat lumalago tayo. At hindi sa lahat ng pagkakataon ng isang journey, no? Na kahit anumang journey pa yan, kahit saan na mapansin mo, parang sa example na binigay ni Pastor Russell Ocampo, na parang sea or hiking, hindi lahat ng dadaanan mong landas o daanan ay patag, straight, smooth. Hindi. May mountainous terrain, may forest terrain, minsan maliligaw ka. Ganon, hindi pare-parehas, at hindi lagi sa lahat ng pagkakataon pare-parehas yung madadaanan mong paghihirap, pare-parehas yung dadaanan mong saya. Sa lahat ng pagkakataon, sa tuwing kasama mo ang Panginoon, sa pagtahak mo o sa pagtahak mo sa mundong ito, sa journey mo sa mundong ito, no? And mahirap talaga sundin ang Diyos sa ating mga comfort zone, no? Makikita talaga natin na yung kailangan natin ng faithful obedience, no? Kasi in the comfort zone, sanay na tayo, alam na natin ano mangyayari dyan. Kumbaga, pare-parehas ang nagiging buhay natin sa araw-araw. So, pag lumalabas tayo sa comfort zone natin, basically kadiliman to. At dito talaga tayo yumayakap, o dito natin hinahanap yung liwanag ng Panginoon para magabayan tayo, para matulungan tayo, para ipakita sa atin saan yung tamang lugar para iapak ang ating mga paa, no? So, sa ganun, sa kadiliman, meron rin yan nagiging purpose pagdating sa Diyos natin, na kahit anong man bagay, paghihirap na dinadaan natin sa journey natin, nagiging paraan yan para bigyan ng kaluluwalhat, para walhatian ng ating Panginoon, no? At ang huling katuturan ay being at the center of God's will leads you to the center of God's blessings. So basically, yung nangyari dito, mapapansin natin sa verse na to, na sa tuwing nasa loob tayo ng kalooban ng Diyos, or yung nangyari kay Abram, na eventually siya ang naging father of many nations, at through him, dahil sa kanyang pagsunod
sa will ng Diyos, naging daan rin siya ng mga blessings. No? He became a blessing himself dahil dito sa bloodline na yun, dun galing si Yesu Cristo. No? So, isipin natin na tuwing nandun tayo sa kalooban ng Diyos, nandun tayo sa sinesentro natin ang Panginoon sa ating buhay, nagiging paraan yan para maging blessing tayo sa ibang tao. Pwedeng financially, pwedeng through service, through physical help. Madaming pagkakataon na ganun. So, salamat sa pakinig and mabuhay.